Okay. Mr. Chair. Senator Bam Aquino is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Marami po sa mga tanong na. Marami po sa mga detalye, nasa affidavit na mention na kanina. So I just want to ask, Mr. Chairman, a few loose ends, and then later on, my questions will be for the PNP as well. No? So una pong tanong, nasabi niyo po yung 100,000 na allowance. Ilang years niyo po nakukuha yung 100,000 allowance na yan? Siguro mga 12 years na po, Your Honor. Paano po yan binibigay sa inyo? Every month po, nakasubre lang po yun. Tapos, pumipirma kami. Ako particular ng yelo, 50,000 yung pinirmahan ko. Actually, 50. Lumobo lang ito dahil binigyan ako ng quota na kung hindi ko nagkamali, mga 10 o 12 tao na meron itong tag 5,000 monthly, 7,000 monthly at may disposal. Ang ginawa ni Sani, nagbigay ako, hindi isa sa akin ang mga pangalan ng tao, so nagbigay ako ng mga fictitious name. Yung iba is pangalan ng mga relatives ko, siguro mga 2-3. The rest is puro fictitious ito. Okay, ito pong fictitious names, binigay niyo po yan kay Buenaventura. Yes. At siya po yung nagbibigay sa inyo ng sobre na 100,000. That's your testimony. Yes. Cash po ito. Cash po. So wala itong bank account, bank transfer, o kahit anumang paraan na matitrace namin yung perang ito? Wala po. Okay. May pinirmahan lang ako na yellow receipt. Okay. Anong nakalagay po dun sa resibo? Blanco lang po? Hindi, pangalan ko, may pirma sa akin, tapos yung amount, 50,000. Tapos nagbibigay rin kayo ng mga pangalan na pinipirmahan. Ikaw na rin siguro pumipirma. Hindi. Merong extra na 2 yellow receipt na pinipirmahan ko lang, pero walang amount. Walang amount. Blanco. Blanco. Sino po nag-fill up ng amount? Si Buenaventura na po. Hindi ko alam, baka siya. Okay. Meron po kayong kopya ng mga resibong yan? Wala po. Wala ka rin kopya? Ni isa, wala kayo? Wala po. Okay. Na-mention nyo po si Sunny Buenaventura. Siya po ba'y active pa o hindi na po? Retired na po, Your Honor. Retired na rin. Siya po laging binabanggit po ninyo. Ano ho ba yung kanyang, sa inyong testimonya, ano po ba yung kanyang kinalaman dito sa operations po ninyo? Siya po ang siya po ang tagabigay ng reward, bayad. Bawat may tumba. Then sa allowance namin, ang tawag namin doon ay pakurat. Mas mataas po siya sa inyo? Opo, kasi siya po ang direkta kay Mayor Rudy. Sino pa po yung nasa ganung level? Si Jim Tan po. SPO4 Jim Tan. So, mas mataas rin si Jim Tan sa'yo? Hindi po. Parang level din kami kasi siya kasi ang may mga players na hawak. Doon ho sa na-mention nyo po kanina na structure, no? Ng inyong grupo, meron pong na-mention Buenaventura, may na-mention pong Jim Tan, kayo po, na-mention nyo rin po sarili ninyo. Meron pa bang ibang tao na ka-level ninyo o mas mataas po sa inyo? Kung ka-level namin po is wala. Mas mataas? Ang mataas is si Sunny lang. Yun na po yun. Yun na po yung kabuuan sa tingin mo ng or sa yung salaysay ng DDS. Sa pagkaalam ko lang po, sa circle lang namin. Na-mention mo kanina may 3 grupo. Ito ba'y isang grupo lang or yan na ho yung lahat ng grupo? 3 po ito dahil mayroong Rebel Returnees Association from Agdao. Ang handler po dito is si SPO4 Bin Laod. And then ang team leader po nila is si Chris Lanay. Dito naman sa Rebel Returnees ng Agdao is ang handler po dito is si Lodi Pagidupon. Yung police handler is si SPO3 Chudoro Pagidupon. Meron namang Rebel Returnees from Mandog area. Ang handler din dito is si SP1 Jim Tan. Okay. Yan na ho yung kabuuan. Yun ang pagkaalam ko lang. Kasi noong 2023, nag-spread po itong mga death squad. Nung in-advise ni Sunny na every station commanders ng city proper ng Davao City ay magtayo ng sariling death squad. So sinasabi nyo every station commander may sarili silang grupo. Gumawa ng sariling death squad
yung every station commanders. Kumbaga, nagkaroon na kami ngayon ng kompetensya. Okay. Kasi dati, solo lang namin. Pero kayo po, hindi kayo base sa isang stasyon, di ba? Sa central po kayo. Pangalan po namin, naka-assign kami sa mga malalayong istasyon, pero hindi po kami required na mag-report. Doon kami, noong na-dissolve na ang heinous crime, doon pa rin kami nag-standby. So technically, may station kayo, pero hindi ko kayo nagre-report dun sa mga station na yon. Hindi na po, kasi siyempre, mayor's boys, kumbaga. Okay. So, Sige doon po. kami sa ano. Mamaya, tatanungin ko sa PNP kung ano yung gagawin nila ngayon na may ganitong klaseng impormasyon, no, General Marquez, no? Later I will ask you. Pati po yung CHR, tatanungin ko rin kung ano yung magiging what your response will be to these allegations. Mr. Chairman, just very quickly. Very quickly. Ilan ang stasyon? Sabi nyo, bawat stasyon. Ilan ang stasyon? Ng city proper po. Yes. Santa Ana Police, San Pedro Police, Talomo Police, Saksa Police, Buhangin Police, consider na rin sa city proper. 11. 11 stations according to... Alright. Yung bino. Dagdag pa. Pagkaalam ko po. Okay. Mr. Las Cañas. So meron kayong grupo, sinasabi mo nga na more than 200 na yung napatay mo. Yung nasalaysay nyo po na mga maybe 7 or 8 po today, pinili nyo po yung mga hindi drug pusher tsaka drug addict. Tama po yun. Kami din po, Your Honor. Meron ho kayo today, yung kinwento nyo po kaninang umaga, mga 7 po yun o mga 8 na mga insidente. Yun ho yung hindi mga drug pusher o drug lord or drug addict. Tama po. Opo, kasama na dito ang Pala case, ang Patasaha, Gadsabal. Opo, I think nasa records naman po. Hindi niyo po kinwento yung 200 pa na napatay po. Gusto ko lang po malaman kasi, itong 200, hindi niyo na po siya naisalaysay, wala po siya sa inyong affidavit. Itong 200, mga kriminal po yan. Halos po. Ano po sila? Anong range po nila? Drug lord, drug pusher, drug addict, palaboy-laboy, ano po sila? Anong klase mga tao po sila? Halo po ito. May mga hold-upper, may mga snatcher lang. Kasi yun pong about sa mga drugs. Depende po yung masupply ni Sane sa amin na pangalan through dito sa mga input ng mga barangay officials. So, nagbibigay po ng input yung barangay official, hinahanap po ninyo at pinapatay po ninyo. Opo. Yung pagpatay po ninyo, paano po? Ito ba'y riding in tandem? Hinahanap nyo po sa gabi? Ano po yung paraan? Depende po sa weakness ng target. Pero usually, dati, riding in tandem. Pero yung iba, nakukuha namin buhay, pinapaking na. Ano po yun? Pinapaking. Yung inapaking tape ang mukha, tapos itapon na lang. Pinapaking tape yung muka, tapos tinatapon. Doon sa quarry? Doon Hindi po ba yun? Kung yung dinadala namin sa quarry, yung malakas ang habol. Minsan, na-identify yung isa sa mga operatives. So, hindi dapat makita yung patay kasi makasuhan yung operatiba. Dapat missing siya. Okay. So, ito pong 200 na patay po ninyo, alam nyo po bang mali yung ginagawa ninyo? O tingin nyo po tama ginagawa ninyo nung panahon yun? Yung mga panahong yun, ang mindset ko po, is pagka ganito mga klaseng tao, dapat na mawala na. Kasi perwisyo po. Maraming na-perwisyo nila. Because ang mindset ko, na-adapt ko din ito, dito po sa mentor ko, na si Major Makasait. Pero naging mayor si Mayor, na-adapt na rin namin lahat kasi in-adapt niya yung ganong klaseng system. Ang tawag namin nung araw po, salvaging. Salvaging. Yeah. So, itong 200 na napatay po nyo ng mga kriminal, ang tingin nyo naman po, okay lang yon. Sa akin po, okay po. Kaya lang, through the course of those years, may mga nadawit rin kayo na collateral damage, mga inosente, sabi nyo po, kaway sa politika, na sa tingin ho ninyo, hindi karapat-dapat na masalvage. Opo, pero
na-motivate po kami doon sa reward system. Ano po yung reward system? Yung may pinapapatay na may presyo. Halimbawa kay John Pala. So yung reward hindi lang sa kriminal. Sinasabi mo yung reward pati sa hindi kriminal. Opo, Your Honor. Kasi ilang taon to, no? Mga 20 plus years ito, no? Mga ganun po, Your Honor. At what point, anong panahon yung hindi na kriminal yung napapatay ninyo? Yung iba po, hindi ko matandaan. Pero kung latest, Hindi latest, yung una. Kasi yung tanong ko dyan, okay, ibigay na natin na sa tingin mo tama yung ginagawa mo. Para maubos yung kriminal, patayin na lang natin sila, ipaking tape yung muka, itapon sa laot, or ilagay sa quarry. But at some point, hindi na yan kriminal. Tama, di ba? At some Opo. point, hindi na yan kriminal. opo. At that point, hindi mo naisip, mali na tong ginagawa ko. May mga panahon po na pumapasok yan. Minsan pinag-usapan namin. Pero because of our loyalty to Mayor Rudy, nasit aside na po yan namin. Okay, loyalty o pera? Excuse me. Loyalty o pera? Kasama na po ang pera. Kasama na. Very quickly, with your permission. Doon sa 200 na ikaw mismo ang pumatay, ilan ang reward mo ron? Lahat may reward? Halos po may reward, pero kadalasan po, kung So hindi sa masyado, 200, sabihin mo what? 180 may reward? 190? sa pagka, Tsaka magkano? usually po, tag 20, 20,000. 20,000, So sa 200, mga 50. tigte 20,000 per kill. Ganun. usually, ganun, pagka hindi masyado, High profile. high profile yung, So, umabot rin ng milyon yan, Mr. Las Cañas. well, Umabot rin ng milyon. sa palakis, yun ang malaki. Milyon na. 3 Okay. million yun. Ito yung tanong ko. Paano nyo po ni-reconcile yung mga killings po na yan? Anong nakalista sa libro? Ano yung nilagay ninyo? Death under investigation, death by vigilante, legitimate police operation. Paano nyo po nasara yung mga kasong yan? O hindi na siya umabot sa libro? Yung sa likod po ng pulis, Opo. wala po. Kadalasan po doon is, usually kung palabas na legit ang operations, pero pinaplantingan namin. And then kung lalo pa kung may pending na warrant of arrest, mas madali yun. So, pinapalabas nyo na legitimate yung police operations. Yes, pero yung iba naman is iniiwanan na. Ano po? Yung iba, iniiwanan na. Iniiwanan meaning wala lang. Hindi, Missing. iba din yung missing. Iba din yung barilan na namin, iwanan na siya. So ano po yung, so syempre, kunyari, napatay ninyo, iniiwan ninyo, may magre-report po niyan. Meron po. Babalik po yan sa inyo. Opo. Pagbalik po sa inyo, paano nyo po siya, ano po yung nakalagay sa inyong records o sa report po ninyo? Hanggang blatter lang po. Hanggang blatter. So, under investigation. Opo. Hanggang ganun na lang po yun. Nung araw, walang word na ganun. Death under investigation. Wala pong term na ganoon. Wala po. Basta naka-blatter lang. Ka-blatter lang. Yung iba ho, missing na lang. Yung iba missing. Okay, I think... Mr. Chairman, yeah, go ahead, Senator. just that point with the permission of Senator Bang. Sinasabi nyo ba na yung legitimate police operation, yung namatay, yung pinaplantingan nyo, nanlaban sila? Ganon po. Kasi hindi mo pwedeng patayin yun kung walang resistance. Yun ang justification doon. But in fact, hindi naman nanlaban. Siguro sa team namin na operasyon, kung may manlaban isa, milagro na yun. So sa ilang operation ulit? I-sample ko lang po, Your Honor. Kung sa 10, kung meron isang manlaban, milagro na yun. So basically sinasabi mo wala nang lalaban pero on record pinapalabas nyo nanlaban sila kaya justified yung pagpatay sa kanila. Opo. Okay. That's all. I just have 2 more questions kasi mukhang the other senators want to ask. Sa PNP po, General Marquez, narinig niyo po yung sabi ni Mr. Las Cañas, no? Marami ho sa amin dito nagsabi, baka kailangan ng corroborating evidence, no? Kaya nagtatanong po tayo tungkol sa paper trail, pero mukhang puro cash naman.
Mamaya po, tatanungin ko yung CHR about the quarry, kung ano po yung mangyayari po dun sa quarry. Kayo po, meron kayong gantong information. Over 200 ang pinatay. Ano po ang inyong action? Yes, Your Honor. With this, marami po kaming isusort out dito dahil sa mga records na nakikita po namin sa PNP, doon sa PRO 11 especially, mga unsolved po yung kaso. In fact, may nakalagay dito, yung mga conclusion ay we cannot proceed with the case because walang gusto mag-testify, etc., etc. Puro ganon. So, marami po tayong masusolve dito ngayon because of that statement. But isusort out nga po natin kung yung statement niya and then kung ano yung nasa record. Tama. So, isusort out nyo po yung statement ni Mr. Las Cañas. Check nyo po sa records nyo kung may ebidensya pa. Check nyo kung may corroborating. Kasi, yung kanina po, na-mention ni Chairman Lacson, meron naman palang person of interest, hindi naman siya nawala. Nandun nilang naman siya. He was just there, no? So, some of these cases, will they be reopened? What will happen to these cases, General? Kapag hindi pa po nag-prescribe, yun po ipa-priority namin. We will be creating probably special investigation task groups dahil marami to. In fact, surprise kami. He was talking about 200 to 300. Habang itong folder ko, hanggang K lang ito eh. So, therefore, marami pa pala. So, i-dig up po namin ang mga records nito and then imamatch po natin and then maghanap po tayo ng corroborating evidence. General Marquez, currently, yung deaths under investigation, no? At every hearing naman nandiyan ka rin naman, although usually si General Bato yung kausap natin. Opo. Libo-libo yon, yung death under investigation. Now, the faster we can investigate kung ano talaga yung sitwasyon sa mga pagpatay na yon, the faster we can say kung ito ba'y gawa ng vigilante, ito ba'y gawa, o baka ito hindi naman drug-related. Ano po ba yung status nitong, if I'm not mistaken, about 4,000 deaths under investigation? As of March 3 po, we don't call it actually DUIs, Your Honor. We call it murder or homicide cases. Just for the record, General, galing mo sa inyo yung term na DUI, but yes, call it murder or homicide. As of March 3, from July 1 last year, 5,400 na po ito. Total number of victims, 5,843. Yung mga murder cases na iniimbestiga ngayon, ongoing, 4,023. Yung filed in court po, 1,377. Papakiulit po yung total cases filed in court, 1,377. I will just give this to the Secretary. Well, ito pong 4,023, maganda pong malaman rin po natin kung ano yung kinahinatnan po nito. Because I had a previous report that you provided to the office. Meron naman dito kasi love triangle, meron pong mga personal debt. Pero yung lumalabas po kasi, because mabagal po yung investigation po natin, yung lumalabas is lahat yan pwedeng drug-related, di ba? Pwede. It's possible until we find out kung ano talaga yung kwento. Now, lumalabas ho na up to 90% dahil sa bagal po ng investigasyon, pwede po yung gawa ng vigilante group. Now, ano pong komento po natin dun sa lumabas na Human Rights Watch report na wala daw vigilante group? That was a direct indictment of the PNP. Meron po kayong komento doon? Well, may na-find out po tayo, kagaya nung isang particular case somewhere in C5 na na-checkpoint natin, may dala-dalang bangkay na may packaging tape, and then na-find out natin sindikato rin yung, involved din sa drugs, yung nagda-drive, hindi yung kasama na Opo. nahuli natin. So there's at least one case na may indication po tayo na sindikato po ito. Opo. Kasi yung lumalabas po kasi sa kwento ni Mr. Las Cañas, no, is that, and this is the same story as the GICJU case na lagi naman po yung nandoon, meron talagang mga grupo within the PNP na gumagawa po ng ganito. That's why the priority for the past couple of weeks has been paano linisin yung ating PNP. At nasabi natin, whether drugs yan, nasabi ni Secretary Aguirre, international syndicate,
or ito po mukhang gun for hire or hitman for hire, kailangan ho talagang linisin po yan. Tama po, General Marquez. I agree with you with that, Your Honor. Tapos na po ba ang proseso ng paglilinis po natin or hindi pa po tapos? Actually po, ginawa po nating separate campaign. Okay. Tinanggal po natin sa double barrel yung internal cleansing. Ngayon, two-pronged approach po yung ginagawa natin. Kanina, nag-relaunch po tayo ng double barrel, saka yung tokhang. At the same time, meron po tayong separate internal cleansing campaign. Ang Sige. purpose Before Mr. Las Cañas, I just have one question na lang. Sila lang po, bago kayo mag-CR lang, kasi patapos na rin yung oras ko. Kayo po, I just want to make, sorry General Marquez for cutting you, kasi mukhang kailangan mo mag-break. Kayo po sa kapulisan, just to be fair to the PNP, lahat po ba in the region, alam mo yung ginagawa ho ninyo, or may grupo lang talaga kayo? Sa grupo lang po namin yun. No? Anong porsyento po yun ng kapulisan in Davao City or sa region po? Kayo ba small group, small percentage, or big group kayo within the larger group sa PNP? To be fair lang. Small group lang po. At yung iba, hindi nila alam itong ginagawa ninyo. Hindi nila alam. May mga scheme po nga sasabihin ko. Hindi ito alam din ng higher up ng Philippine National Police. Hindi ho alam o nagbubulag-bulagan o hindi talaga alam? Personal ko lang pong pagkalam. Kasi kami ang gumagawa. This is the side effect of the campaign of Mayor Rudy of bloodletting. Tawag ko po dito, bloodletting. Kasi nagkaroon kami ng mga nagiging enterprising na po yung mine namin. Okay. Ito ba yung call of nature? Urgent? Urgent Yes, na po. Mr. Sige po. Chairman. My last question is for the CHR. My last 9 seconds. Mr. Chairman, with your permission. Narinig nyo na po yung pangyayari ngayong araw na to. This is the biggest, ano ba to? Can we call it EJK cases or a testimony or a confession regarding EJ case in the past maybe 10 years or 12 years, I don't know. Kayo na mo magsabi. 200 deaths. Isang tao lang po yan, isang grupo lang within the, according to him, within the structure. The first question, ano pong gagawin po ninyo with this information? Second question, ano pong gagawin ninyo dun sa quarry? Babalikan nyo po ba yung quarry? At kasi tama no? Ito, kwento pa lang to. At hindi ko alam kung may iba pang mag-corroborate ng kwento, pero we're looking for harder evidence, no? May katawan, may paper trail, yun naman po siguro yung trabaho talaga ng komite. So let me ask CHR, as my final question, Mr. Chairman, ano pong gagawin po ninyo with this information? Thank you very much, Mr. Chair, for the question. I would answer the second question first. As a matter of fact, in 2009, during the Fourth Commission, former Chair De Lima actually went there incognito with some of our investigating team, but they were not able to enter the premises because they were not allowed, or there were security issues. This attempt was not done in coordination with any of the security forces because they wanted, because they did not, well, to put it bluntly, trust. They did not want to compromise their security by notifying ahead of time the security forces there, because they suspected that the police were involved in these cases. So they deemed it prudent not to inform, but they did attempt, and because of the security issues, they were not able to succeed in going up the quarry site. But given the light, in the light of these new revelations, we will make another attempt, perhaps with we will have to make an arrangement to secure our people, because we do understand that this is a serious security issue on the part of our personnel. So there, we did attempt, Mr. Chairman, to visit the quarry, but we just did not have enough resources to secure ourselves. But, Mr. Chair... Sorry, because I've run out of time. Apart from the quarry, itutuloy niyo po ba yung, will you investigate the confession or the testimony mentioned Yes, by Mr. Mr. Lascan?
We do recognize that this is a big development, and this is an open case. If you will notice, Mr. Chair, in our resolution dated 28 June 2012, the finding was limited to the failure of, first, that there was a pattern of killings, and second, that there was a failure on the part of the local government to investigate these killings, and third, it was recommended that the Ombudsman investigate the possible administrative and criminal liability of the local officials, including the PNP, for such failure to investigate. But this was an indirect attribution to the possible liability, Mr. Chair, of the local government. However, the two new witnesses that have thus far appeared, meaning Mr. Matobato and Mr. Las Cañas, would point to a more direct, would seem to point to a more direct involvement, because this is not only a matter of failure on the part of the local government, Your Honor, but it would seem that the operations were being directly, directed by some officials. So, in view of these developments, Your Honor, as I said, because this is a continuing investigation, the CHR will be conducting and calling on these witnesses and requesting their affidavits, Your Honor. By the way, Your Honor, in the resolution of June 2012, we did already make a recommendation that perhaps Congress should revisit the law giving supervision to the local government over the Philippine National Police. We recommended that maybe this policy or law should be revisited